This month is month of Pastor's Appreciation. Amen. Congratulations sa atong mga pastors, mga man and woman of God in this house. Hallelujah. Dili sayon ang mahimong pastor. Wala may nag-amin. So makita lang ninyo nga murag nindot kaayog suot nga motindog diri, musulti, murag sayon kayo. Pero luyo ni ana dili sayon. Amen. Hallelujah. So now this morning, let's open our Bible in the book of 2 Kings, chapter 4, verse 9. Okay? Now, in 2 Kings, chapter 4, verse 9, the Bible says, ingo pa diri, she said to her husband, I'm sure. Ang tanan mo ingon, I'm sure. Hallelujah. This man who stops in from time to time is a holy man of God. Now, kung imong tanawon kining 2 Kings, before ang verse 9, kung imong iatras sa verse 8, makita nato diri nga si Prophet Elisha, gadiin na sa diyang miadto siya from Gilgal to Mount Sinai, praise the Lord, magian niya tong balay sa usa ka Shunammite woman, o niya, kadaagi niya, dili gid mosugot ang Shunammite woman nga mulabay lang siya. Ang iyang buhaton gi-invite niya to come in her house, o niya iya ang gipakaon, iyang giatiman. And verse 9, so naa siya ang story ni ining babae, na siya husband nga idara na kaysa iya ha. Okay? So this verse 9, ang gisulti dire, she said to her husband, I'm sure. Ang tanan mingon, I'm sure. Now, doon ay pangutana, sure na ba ka sa imong pastor? Raginay kay amin. Ang imong pastor karon nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi, hangtod nga mubalik ang Dios, sure na ba ka nga siya na ang imong pastor? Raginay gihapon. Dili. Hallelujah. Basta nag-amen ka lang kay maayo ang aura sa pastor nimo karon. Wala ka kasabi, wala ka badlonga, ginuyunan ka lang, bisag nagpabadlong ka, okay lang si pastor. Muna nga, sure ka sa imong pastor. Salamat sa duha na lang nag-amin. Ganina daghang kitong nag-amin, karon duha na lang yun. Hallelujah. Now, ingon pa sa babae, I'm sure, gingna niya ang iyang bana. So, sa diha nga miingon siya niini, possible, nangutan na iyang bana. Anong, sige magpakaon na ng tawhana. Siguro, possible, nagsilos. May duda ba ta nga mo ni ang gihuna-huna sa maong bana? Sige, magpakaon, giatiman niya maayo, gilab, gi-respect. So, mingon ang bana siguro nga, nganong, brag, sobra na lang imong pagkatiman ba? Brag, nanakoy something sa akong gibati. But usalang kabutang nga gisulti sa maong nga babae, ingon pa niya, I'm sure. Amen. Bisag unsa pay imong madunggan sa imong pastor, negative man, dili man maayo sa imong pagdunggan, makasiguro ba ka nga sure na ka nga siya gyud ang imong pastor? Amen. Ay, salamat sa daghang nag-amin. Palakpakan na to ang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Kanang imong amen, dili na amin sa kuha ha. Amin na nimo sa Ginoo. Because this is the word of God. Amen ba? Naingon pa niya, she said to her husband, I'm sure this man who stopped in from time to time. Dili kay karon lang, dili kay ugma lang, dili kay sunod adlaw lang, sunod simana lang, from time to time. Sa tanang panahon,
Mag-ulan man, agbagbagyo, maglinog man, unsa may tabo sa kalibutan, magkabalintong tuali man ng kalibutana, siya bagyod ang imong pastor. Sure na bagyod ka. Di na bagini mo siya pulihan. Di na bagini mo siya ilisdan. Palakpakan na to ang Ginoo. Timan na imong amin ha, nakakita ang Ginoo na. Di man kana ko maklaro kay sulawa po ni ilang suga diri. Oy. Di jud kana ko maklaro. Pero klaro kay ka sa Ginoo. Ang imong amin tatak na sa kasing-kasing sa Dios. Manubag ka niya na. Amen. Hallelujah. Now, ang ingon diri, I'm sure. Sa NLT, gitawag ang ingon diri, I'm sure, but in King James version, ingon pa diri, and she said unto her husband, behold now I perceive. Amen. Not only sure, but he perceived, she perceived. Amen pa ba? Dili lang kay sigurado ka, kung dili imo gid siyang i-perceive. Salamat sa isang nga nag-amen. Hallelujah. Naingon pa rin, perceive that this is an holy man of God. Okay, sorry sa mga pastors under ni Pastor James, Bishop James, but Bishop James Conato is a holy man of God in this church. I am only a man of God, but I'm not a holy man of God in this church. Pero kung mato ka sa among simbahan, bisag pagod sa kagwapo na inyong pastor, ako gay holy man of God sa among simbahan. Why? Because ang Dios mo'y nagbutang niya dinhi. Dili kamo. Amin pa ba? Nang God nagbutang niya, ang God is a holy God. Sa ang gibutang niya is a holy man of God. Palakpakan na ito, Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord! Now, ingon pa niya, sa NLT, ingon siya, I'm sure, but in King James Version, ingon pa niya, behold, now I perceive. Not sure ka lang, but imo gid siyang i-perceive. Amen? What do you mean by perceive? Okay? In perceiving means aware ka. What do you mean by aware? Kana bang nakabalo na ka? Amen ba? Nakabalo na ka sa imong pastor. Kinahanglan nga makaila ka o makabalo ka sa imong pastor. Amen ba? Aware means, kung doon na kayo madunggan nga labi nagdili mga maayong balita, may tungod sa imong pastor, ay, okay ra ay. Kung doon ay nakaila niya, dili ikaw, kana ako. Nakuha ko ninyo? Dili kay kung makadungog ka o mga negative, ay mo ba? Sigurado ka? Tinuod ka? Hello, napamata mga igsoon. If you are sure in your pastor, dapat number one, aware ka. Amen ba? Hallelujah. Aware ka from time to time. Not only this month kay Pastor Appreciation Month, but every month in your life. Amen pa ba? Aware ka sa imong pastor. Kaila ka sa imong pastor from the head to the... Amen. Bisa pag magtalikod siya, klaro ni mo kaila jud kaniya. Amen ba? Amen ba? Hallelujah. Praise the Lord. Na, aware. No. Kaila ka. Amen? Kaila ba ta sa itong pastor? Dapat makaila ka niya, kanang bitong dili lang kay kanang maay ka siya mo smile. O kanang dili siya kay smile, kaila ka niya. Amen? Kanang malumay kay sa kinistoryahan, kaila ka niya, di ba? Kanang medyo bukat sa kinistoryahan, kaila ka niya. Amen? Dili ka mangluod. Dili ka mo mangita og laing batuganan. Napabata mga igsoon. Kining mga bata, perceiving means aware. No. Kung gi-perceive nimo ang imong man of God and woman of God, dapat bisag unsa pa madungog nimo sa iyang kinabuhi, wala kay pakialam, kay aware ka, kabalo ka. Amen ba? Daghan kay mga
nakita nako nga mga membro sa simbahan, wala doon na din sa my home. Church. Tuwara na silang dear home. Amen. Hallelujah. Oh, gigugma daw niya yung pastor, pero gisultian lang gani, gibadlong. Ano, wala na mabalik. Wala na magpakita. Wala na sa my home. Tuwara na sa dear home. No. Perceiving means aware. No. Recognize. Gi-recognize nimo ang imong pastor. Amen pa ba? Bisag asa mo magkita, bisan unsang dapita, nakasuot man siya og Amerikana or naka-short, naka-chinilas, naka-chaliko, gi-recognize nimo siya as your pastor. Amen ba? You are proud. Bisag asa nimo siya makita, bisag pag unsa imong madunggan niya, proud ka nga siya mo'y pastor nga gibutang sa imong kinabuhi. Amen. You need to recognize. Nga makaingon ka nga, wa nagilaing mulabaw nga man of God sa akong kinabuhi, ikaw ra gyud. Man of God. Amen ba? Daghang kayong pastor. Hallelujah. Dili sayon, dili man lisod mangitag pastor, kadahang pastor Pero ang pangutana, siya ba'y gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi? Hello? Recognize, identify. Na-identify nimo. Amen? Nakasabot ka niya. Understand. O kining gitawag og pagpahalaga. Gitagaan nimo gibugaton. Gitagaan nimo importansya ang imong man of God. Amen? Hallelujah. Now, ingon pa, sino ang dapat nating i-perceive? Of course, man and woman of God. Kung ang imong pastor, lalaki, and of course, appeal good ang asawa. Kung ang imong pastora, pastora babae, lisod po og dili babae, pastora. Kung ang imong pastor babae, of course, automatic ang iyang husband, pastor din. Amen? Ang imong pag-ila o pagtahod, ang pag-recognize. So, perceiving, okay? Your pastor is a holy man of God. Okay. So, why we need to perceive them? Nganong kinahanglan nato silang i-perceive? So, ganitong perceiving, aware, no? Recognize, understand. Amen? So, nasabtan na nato na about perceiving. Pag i-perceive ganin mo siya, abot pasabot na ng mga butangan nimo. Wala na question sa imong kinabuhi. Pag doon na kay madunggan ng mga dili mayong istorya, walay question sa imong kinabuhi. Nga naman, kaila ka, gi-perceive nimo siya sa imong kasing-kasing. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Now, why we need to perceive them? Because they are called by God. Nagamay laging amin. Mutuo ba mo nga ang inyong pastor gitawag sa Ginoo para sa inyong kinabuhi? They are called by God. Hallelujah. Okay? So, ang pastor, wala na sige tulak, kanabitong, magpastor ka. Kayo wala yung magpastor. So, dili ko, magpastor ka. Kanabitong yan nga, gipugos. Dili, ang pagpastor, tawag na sa Ginoo. Amen. Jeremiah 3:15. Okay? Muni ang verse nga makita nato, ebidensya nga ang pastor tinawag sa Dios. Okay? In Jeremiah 3:15, and I will give you shepherds after my own heart, who will guide you with knowledge and understanding. Ingon pa diri nga, kining ay, kinsa maning ay? Si Jesus. Kinsa maning you? Ikaw. Can I have your amen? Manang amingon ng Ginoo, and I will give you shepherd. Kabalo ba kaigsoon nga, sa diha nga midawat ka sa Ginoo, unya, nagpa-water baptism ka? Gipadalanginan ka sa Ginoo, gipackage na niya sa imo ang pastor para nimo. Pero king kamay naging amin. Pagkatao nimo sa Ginoo, sa gidawat nimo si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, automatically ang Dios
nagbutang og pastor sa imong kinabuhi. Muna nga dili ka pwede makapili og pastor. Ay, di man kay gwapo ni akong pastor. Ngita ko gwapo nga pastor. Ay, di man kay kabaw meaning list akong pastor. Ngita ko may meaning list. No, dili ka kapili. Amen. Amen pa ba? Bisag unsa na siya, bisan pa og kana siya, mas bright kaniya, mas professional ka sa yaa, ang iyang grado, grade 1, grade 2 ra. Pero kung siya gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi, you need to perceive her or him tungod kay diha sa Ginoo, ikaw panalanginan sa pastor mo. Amen. Tapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Naingon pa tayo, and I will give you shepherd after my own heart. Ang pagpili sa Dios og pastor para sa imong kinabuhi, dili lang kay namudyot ang Ginoo og tao nga iyang nailhan dito sa daplin, kundi gikan gayud sa iyang kasing-kasing. Meaning to say, mga igsoon nga, wala mataymingi ang pastor nga nabutang sa imong kinabuhi. Gikan gayud na sa kasing-kasing sa Dios. Muna nga wala kay laing buhaton, mahala, higugmaa ang imong pastor, kay kung imo nang buhaton, ang unang malipay ana, mao ang Dios. Amen ba? Amen ba? Kasi gusto malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mahala ang pastor. Higugma ang pastor. Kung gusto kang masakitan ang Ginoo, simple lang. Awayan ang pastor. Libakan ang pastor. Amen ba? Gikan man mi sa kasing-kasing sa Ginoo. Sa diha nga i-touch mininyo, ang unang maapektuhan dili kami kanang inyong ming libakon, kanang inyo bitoming kanang imarites. Dili man unang mi masakit kay mo mi kabalo. Mukata pa man tibok barangay. Usa mi makabalo, amen pa ba? Pagsugod imong istorya, nakabalo na ang Ginoo. O gisakitan nagsiyag sugod nimo. Amen pa ba? Munang bisog-sog ampo nimo panalanginan ka, instead ang panalangin mo abot nimo, mubalhin noon sa imong katapat. Amen ba? Nakuha ko ninyo mga igsoon? Nga naman, tungod kay gisakitan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Nga kami nga mga pastor, kami ra ba mga pastor, bisag paglibakon mi, daoton mi, bisag nakabalo mi nga inyo mitong gilibak, pero magatubang ninyo, katawa pagyapon mi. Dili mo pwede nga amo mong awayon. Kay kalag mo nga gibutang sa Ginoo under our care. Amen pa ba? Munang magpaubos lang intawon mi. Pero timanig maayo. Dili kami imong kontra, kundi ang Ginoo nga nagtawag o nagpili namo. Amen ba? Nako ko ninyo mga igsoon. Naingon pa diri, and I will give you shepherd after my own heart. O say trabaho sa alagad sa Ginoo para sa imong kinabuhi, who will guide you with knowledge and understanding. Usa pay trabaho namo nga pastor sa inyong kinabuhi, mag-guide. I-guide mo namo spiritually. Muna nga ang mga tao nga magpagiya sa alagad sa Ginoo, muna yung mga tao nga kandidato nga iuswag sa Ginoo. Amen. Amen ba? Kasi gustong iuswag. And I decree and declare ang tanan na dinhi magkasinatig pag-uswag nga kinabuhi. Receive it! Amen. Pag doon ako i-declare sa lua. Amen ba? Because according to kaganina, we live in declaration. Amen ba? Kasi mo to og deklarasyon. Job 22:28. Wala na sa kong slide. Ang gingon sa Job 22:28, ingon pa, you need to declare a thing, and it will be established unto you. Ideklararang ang mga butang sa imong kinabuhi, ang trabaho sa Ginoo, mao ang pag-establish sa imong kinabuhi. Kasi gustong mo suwag. Kasi gustong mo dato. Kasi gusto nga makahuman ka sa imong pag-eskwela. Kasi gusto nga makabaton kag nindot nga trabaho. Ingon pa sa pulong sino, ideklara lang na sa imong kinabuhi. Declare a thing. Tanang butang nga gusto nimong may tabo sa imong kinabuhi, ideklara lang na. One day, ma-realize na sa imong kinabuhi. Receive it! Amen. Amen ba? O, nga na pagkakaroon. Pero one day, because of the declaration of the man of God,
muabot na ka sa punto nga naanak ka ni anang mga butanga. Amen. Hallelujah. So say trabaho, who will guide you? I-guide ka. Giyahan ka spiritually muna nga ang tabo ni trabaho sa pastor para makabaton kag knowledge and understanding. Muna nga katong mga membro simbahan nga dili magpa-guide sa pastor, walay knowledge. Ingon pa ni Ernie Baron nga kung doon na kay knowledge, doon na kay power. Muna nga ang mga Kristiyano nga dili magpa-guide, powerless ang kinabuhi. Amen ba? So ingon pa diri, ang trabaho sa alagad sa Ginoo, tulo ka butang ang panalangin, tulo ka panalangin ang madawat nimo, blessings of guidance, blessings of knowledge, and blessings of understanding. Kung ganahan sa My Home Church, grabe ka plastado ang inyo ang programa. Hallelujah. Napamoy mga balita. Praise the Lord. Nung nakaganinayin ko nga, asa ba ko ni mo gidala, Lord? Sa simbahan o sa TV network? O niya ang mga nag-report, burag ito si, hallelujah. Nangayon ko ni ko Bishop James nga, pwede lagi ka magtukod o kuan. Hallelujah. Okay, kung magtukod siya, muhangyo po ko, mga ikong oras, kayo musulkit po ko niya. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. So, ingo pa, in NLT mga igsoon, makita na to nga, ang giingon diri shepherd. Praise the Lord. Hallelujah. So, ingon pa, nga, in 2 Chronicles, chapter 20, verse 20, ingon pa diri nga, early in the next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. On the way, Jehoshaphat stopped and said, "Listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. Ingon pa diri, believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm." Ingon pa, tuo sa Ginoo nga imong Dios, ug ikaw makabarog nga lig-on. Amen ba? Ang kalig-on nato mga igsoon naragyod sa pagtuo ngadto sa Dios. Kung naluya ka sa imong kinabuhi, dili na ka pwede manumangil ni bisan kinsa. Tungod magud sa akong kauban simbahan ko, muna nga ning ani ko. No! Ang imong paglig-on mao ang pagsalig ug pagtuo sa Dios. Amen ba? And number 2, ingon pa, believe in His prophet and you will succeed. Kasi gusto mo uswag. So believe, maminaw ka sa pastor. Kinahanglan nga, kung unsay isulti sa pastor mo, tuman ka. Kinahanglan nga ang iya ang giya, ang iyang instruction mo ay sundon sa imong kinabuhi. Tungod kay ang imong pag-uswag, nagdepende sa imong pagsugot, sumala sa gisulti sa alagad sa Dios sa imong kinabuhi. Palakpakan na ito, Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Ingon pa, believe in His prophet and you will be succeed. Praise the Lord. How can we perceive the man and woman of God? Saan nato sila pag-perceive? Praise God. Number 1, you need to recognize them. Recognize means to accept. Kana bang imo siyang dawaton? Okay? Bisag unsa siya, bisag kinsa siya. Okay? You need to recognize. Kana bitaw imo siyang giila. Okay? Hallelujah. Ang among kultura sa simbahan, ang pag-perceive, mao ni mga igsoon, kining magpagkabantay mo na ako ganina sa diha nga nag-bless mo, nag-amin mo sa kuha. Sometimes akong kabot ipatong sa inyong ulo. Amen? Tungod kay, okay, next slide. Makita na to dire sa next slide. Okay. Ang amen, okay, itawag na siya religious respect. Di ba, muna ito nasunod sa itong mga ginikanan. Di ba, nga itong malula, lolo, di ba, kung maguwang nimo, ang imo yung kuan, kung mutahod ka niya, amin good. Amin ko nay, amin ko tay, di ba? Gitawag na siya og religious gesture. Respect, mano means hand. Okay? But, in perceiving the man and woman of God, so kung gi-perceive mo siya, kinahanglan pangayoon nimo ang blessing gikan niya. Amen ba?
Tungod kay ang Dios nagamit niya, okay, to bless the people. Nakuha ko ninyo? Ang alagad sa Ginoo gitawag sa Dios aron magpanalangin sa imong kinabuhi. And that's why the man and woman of God declare blessing unto you. Amen ba? Si Jesus Christ, makita nato nga sa diha nga, okay, ang pagduol sa mga tao niya, wala mo amin. Amen ba? Gipangayo nila ang blessing gikan sa Dios. Ug makita nimo dire, praise the Lord, kining pastor o kining isa ka tao, sa diha nga nag-bless siya, ang iyang right hand gibutang niya sa ulo sa mao nga tao. Okay? Pag ang usa gani ka membro katao magpabutang siya sa iyang ulo sa kamot sa usa ka alagad sa Ginoo, meaning to si iyang giperceive ng alagad sa Dios sa iyang kinabuhi. And they are willing to perceive all the declaration sa ilang kinabuhi. Nakuha ko ninyo mga igsoon? Hallelujah. Ano sa amo sa simbahan, sa among kultura, bisag asa ko makita nila sa mga membro simbahan, ang ilang yung buhaton dili mo amin sa kuha. Man of God, bless me. Akong ibutang akong kamot sa ilang ulo, and I declare blessing. Ang ilang buhaton, I receive it. Amen. Because religious gesture, okay, wala man siya blessing. Kasi gusto blessing. Pag gusto nimo ang blessing, ari ka diri. You are willing to, okay, wala man kumingon nga muna inyong buhaton, muna among gibuhat sa among simbahan. Pero kung gusto mo inyong buhaton, nga mo gusto sa inyong pastor, just do it. Amen ba? Tungod kay, kami may dunay right to declare blessing sa inyong kinabuhi. Kay kami may inyong pastor, dili ako kami. Si inyong pastor, mo ay right to bless sa inyo Amen ba? Tungod kay God has given here or there the authority to declare blessing in your life. Kami nag-ampo mi kanunay adlaw o gabi para sa inyong kinabuhi nga kabuhi uswag. Muna nga ang among buhaton kanunay declare big blessing sa inyo Bisag pag usahay gilibak mi ninyo pa declare blessing to you. Hallelujah, healing, protection. Amen. Sarong dili ka makonsensya kadugayan og amen ba? Nakuha ko niyo mga igsoon? Praise the Lord. Kabalo mo ko sa blessing. Ang blessing kon, once gani ang right hand sa alagad sa Ginoo mabutang sa imong ulo, ang panalangin nyo pa, Numbers chapter 6 verse 24 to 27, may the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Amen ba? Hallelujah. Muna nga, ayaw sugot nga, dili ka madeklarahan og panalangin sa alagad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo ginay kanunay, kada adlaw kung mahimo, makikita ka sa imong pastor, man of God, bless me. Pag ma-declare na, wow, praise the Lord, hallelujah. Tungod kay ang declaration sa alagad sa Ginoo, mo na imong kinabuhi. Mo na ang imo ang breakthrough. Mo na ang imong fulfillment. Amen pa ba? Mo na ang imong future. Amen pa ba? Napabata mga igsoon. Muna nga sa diha nga panalanginan na kaiuswag, kaayaw kalimot, nga miabot ka ng panahon na, dili tungod, di bisan kinsa, kung dili, tungod sa alagad sa Dios nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gamayaran. Salamat sa tulukabok ng palakpak. Palakpakan na ito ang Ginoo, mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Number 2. Pasan ako kay, asa kitong timekeeper? Sa kadugayan na ba na kung wali kay dili ako kakita. Doon lagi ko dirihe kay dili na ko kakita. Praise the Lord. Maklaro pa kanako karon brother. Pero unya siguro nga moabot na sa mga last 1 minute na lang. Matingala ko wala na ko'y makita. Praise the Lord. Number 2, identify. Ang tanamingon identify. Ang pag-perceive sa alagad sa Ginoo ngayon mo siyang na-identify. Kabalo ka kaila na gid kanina identify na gid mo siya. Praise the Lord. Hallelujah. What do you mean by identify? Connect. You need to connect. Ang tanan mo ingon connect. Kabalo ka mga igsoon nga grabe blessing ang connection. Why we need to connect to them? God has a covenant to the man
of God. Nganong mo konekta sa mga alagad sa Ginoo tungod kay dunay covenant ang Ginoo. Kisay mo tuon niya na. Hallelujah. In Genesis chapter 12 verse 3, in King James Version, ingon pa diri, I will bless those who bless you. Wala na nag-amin. Akong panalanginan kadtong magpanalangin kanimo. Mo na nga i-bless ang inyong pastor. Aron ang panalangin mo dagayday sa imong kinabuhi. Pag makadungog kag mga negative nga istorya sa imong pastor, bungol ka ni anak. Wala naman amin. Wala kay pakialam sa mga negative nga mga issues. Ang imo ang gusto, positive issues in your life. Amen. Ingon pa, I will bless those who bless you. Kini mo'y bantayan, kining sunod. And I will curse him who curses you. Akong panalanginan kadtong magpanalangin kanimo, og akong tunglohon kadtong magtunglo nimo. And in you all the families of the earth shall be blessed. Mao ni ang promise sa Ginoo kang Abraham, and we are the descendant of Abraham. Salamat sa tulong nga nag-amin. Kita ang mga sumusunod, kita ang mga kaliwat ni Abraham. And this promise, dili lang kay ka Abraham, kundi apil na ta karon, apil na ka karon nga naglingkod diha karon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Ingon pa mga igsoon nga, na makita na to, Lot experienced blessing because he was connected to Abraham. Salamat sa nag-amin. Di ba ang Ginoo nag-promise kang Abraham, nga panalinginan si Abraham? Pero wala mag-promise ang Ginoo kang Lot. Di ba gipalakaw si Abraham sa Ginoo, gipabiyaan ang lugar? Mingon ang Ginoo nga, lakaw dito sa dapit nga akong padtuan kanimo, og dito ako kang panalanginan. Karon paglakaw ni Abraham, ikuyog man niya si Lot. Lot was connected to Abraham. Ug wala pa makuyog si Lot ni Abraham, dili siya makonect ni Abraham. Nakuha ko ninyo mga igsoon? Now, unsay nahitabo ni Lot? Sa diha nga si Lot na connect ni Abraham, praise the Lord. Amalihog ko sa akong antipara kanang woman of God. Dili madalag kinahalag teleskopyo gini kung kuandiri. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Ingo pa. Okay? Hallelujah. Thank you. Salamat, man of God. In Genesis chapter 13, verse 1. So Abraham left Egypt and traveled unto the Negev along with his wife and Lot all the day on. Okay? So nagtravel na sila, uban si Lot, ug ang tanan nga naa nila. And verse 2, now Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Dili lang dato si Abraham, dato gyud kaayo. Dili man ni si Abraham kontraktor. Wala po ni siya mga ghost project. God bless him. Amen pa ba? He was very rich in livestock and silver and in gold. Ang kadaghan kay siya mga hayop, mga buhi, mga mananap, napagi siya silver, napagi siya gold. Walay bangko kay, wala may bangko pa sa una. So, ingana siya kadato. From the Negev, they continued traveling by stages toward Bethel, and they pitched their tent between Bethel and Ai, where they had come before. Amen. Now in verse 4, this was the same place where Abraham had built the altar, and there he worshipped the Lord again. In verse 5, Lot, who was traveling with Abraham,
si Lot nga mikuyog nakakunik ni Abraham had also become very wealthy. Meaning to say, sa mikuyog siya ni Abraham, pagsugod niya kuyog, wala pa siya. Bikaman. Amen ba? Nakuha ko rin niyo? Sa diyang mikunik siya nga to kang Abraham, naapektuhan siya sa saad sa Dios kang Abraham nga miabot ngadto kaniya. Sa diha nga makunik ka sa alagad sa Ginoo, kung unsay panalangin sa alagad sa Dios sa alagad sa Ginoo, maapektuhan ka. Woo! Palakpakan na to ang Ginoo. And that's why you need to connect, you need to recognize your pastor. Your recognition, the recognition your pastor is your connection. Amen pa ba? Ngayon mo sige recognize, meaning to say, connect ka niya. Nakuha ko ninyo mga igsoon? And because of your connection, hallelujah, pangandam sa imong kinabuhi, kay musugot kag sa dili, panalanginan gud ka sa Ginoo. Musugot kag sa dili, maka-breakthrough gud ka. Ang imong sitwasyon karon is only a temporary. But ang plano sa Ginoo nimo, makasinati ka og mga milagrong panalangin sa imong kinabuhi. Every time you connect your pastor, the blessings of God flow in your life. Apektuhan pa ang imong pamilya. Amen? Ina imong tapad, connect lang yun. No? Ikaw ba? Lot, who was traveling with Abraham, had also become very wealthy, with flocks and of sheep and goats, herds of cattle, and many tents. Hallelujah! Praise the Lord! So makita na to dire, kung wala pa si Lot, mukuyog ni Abraham, zero. Kabalo ba kaigsoon nga, wala pa ka kamatikod, sukad ka nga, nagsimba ka nining simbahan. Wala ba ka kamatikod nga ang panalangin sa imong kinabuhi nag-uswag? Yes! Uy, gamay ray nag-amin. Yes! Wala ba ka magatikod nga ang sirado sa una naabli na karon? Yes! Ang wala sa una naa nakakaron? Yes! Sa una www.com ka? Wala ka? Hello? Pero sa diha nga nagsud kag simba ni simbahana, sa diha nga nagkunik ka sa alagad sa Ginoo, ka na? Mayroon ka na. Kanang imong palakpak, dili na palakpak, ipanalangin na. Praise the Lord. Now, isa pa katao dire nga sa diha nga nakunik siya sa alagad sa Ginoo. Okay. Widow woman. Nakahinumdum mo sa widow woman? Katabi tang widow woman nga balo? O widow god balo gina siya. Widow woman experienced great miracle of blessing because she was connected to Prophet Elijah, man of God. 1 King chapter 17. Di ba? Kinumdum mo ani niya? Nga balo siya, isa kabuk anak, o niya ang ilang lugar na famine, wala na'y makaon, wala na'y mapalit, o niya ang nabilin sa iya ang isa na lang ka pudyot nga harina o gamay nga lana, nangita siya og mga kahoy kay magluto siya, kay pag humagluto niya, ilang kaonon ang katong iyang nabilin nga harina, pag human nilang kaon, ingon pa niya, mga matay na sila. Wala na may makaon. Wala na may mapalit. Hingan ni kamingaw ang nahitabo nila itong panahon na. So miabot ang alagad sa Ginoo. Pag abot sa alagad sa Ginoo, nakonek siya. Nakuha ko ninyo? Ang alagad sa Ginoo, gipadala sa Dios para makonek siya, aron ang iya ang wala, mahimong mayroon. Okay? So makita na to in 1 Kings chapter 17 verse 12. But she said, I swear by the Lord your God that I don't have. Tungod kay ang verse 11 ini, bingo naman ang si Prophet Elijah nga, gayro kog tubig. Si Prophet Elijah to. Salamat sa naghatag og tubig.
Si Prophet Elijah nangay tubig. Gitagaan sa maong babayi. Dili man lisod ang tubig na may daghan. Pero mingon siya nga, dili ka ta mapas mo aning nga mainom tangway kaon. Possible nga mo ito gisulti ni Prophet Elijah. Pwede ko ni malutuan og gamay nga pan. O sa tubag niya, manubgad, kabalo jud ka. Wala na ginabilin sa balay. Ang naana mo karon sa akong anak, mo na gining gamay nga harina. Gamay nga lana. Nga nangita mi kahoy kay magluto mi. Kay among luton, pag luton, kauno na mo ni, pag mga matay na mi. Nakabalo mo sa story, di ba? Masabi yun niya, sige lang. Pagluto lang, unahalan ko. Pag ako kaon, mangaon mo. Kay nag-ingon ang Ginoo, sugod karon, dili na mo mahutdan. Amen ba? Kisay gustong dili mahutdan. Kisay gusto nga umaapaw nga panalangin. Lord, I decree and declare blessing upon this church, Ginoo. Ang wala magkaroon, ang naana mudaghan pa. Receive it! Hallelujah. Now, ingon pa niya. Okay? Ingon pa niya, but she said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die. Hallelujah. Praise the Lord. Kita na ito mga ikson. Okay? So wala siguro diya sa slide nako. In verse 13, but Elisha said to her, don't be afraid. Inay mutapat, ayaw lagkadlok. Ayaw kahadlok, inay mutapat, ayaw kahadlok. Nilinog man, ni bagyo man, ni unsa man ang mahitabo sa atong palibot, ayaw kahadlok. Amen ba? Kay ang Ginoo gauban kanimo. Amen pa ba? O say gisulti ni Prophet Elisha, but Elijah said to her, don't be afraid, go ahead and do just what you've said, but make a little bread for me first. Ang tanan mingon first. Unaha lang yun ang Ginoo. Bisan pag unsa kanihit ka karon, unaha lang yun ang Ginoo. Unsa ori mo pagpaila nga siya Ginoo, ang alagad sa Ginoo. Ayaw ko na nga, ay nindot mo kinagsakinan si pastor kay fortuner. Daghang kinagkwarta. Yes, of course, hindi panalanginan siya. Amen pa ba? But ang istorya karon dili siya ang istorya sa imong kinabuhi. If you want breakthrough, if you want miracle blessing, just do it in your life. Amen pa ba? Just start in your life, mga igsoon. Nga like niini, mga igsoon, bisan pag ikaw gamayra, pero unaha lang ang alagad sa Ginoo kay ang Dios nakakita mong nagtawag kaniya, tanang imong ihatag sa alagad sa Ginoo, ang Dios mo'y magbalik og pinilo-pilo sa imong kinabuhi. Oh, kanang palakpak para sa Dios. Na makita nato mga igsoon. Hallelujah. Ingon pa, but make a little bread. You've said, but make a little bread for me first, then use what's left to prepare a meal for you, for yourself and your son. And verse 14, tanawa in verse 14. Wala di siguro sa akong slide diha. Sa imong Bible. For this is what the Lord, the God of Israel says. Mauni mga igsoon ang muning mga butanga ang nakapa-breakthrough sa mao nga widow woman kining deklarasyon ni Prophet Elijah sa iyang kinabuhi. His declaration, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. Salamat sa 10 minutes. Nakita pa na ako. Hallelujah. Nadala ko kanti para dili ko ka rason nga dili na ko makita. Pero lagi ko kanti para kadugayan pud kay musambol siya. Amen. Hallelujah. Okay pa ba ta mga igsoon? Ingon pa niya, ingon pa niya mga igsoon nga, ang deklarasyon, kini mo'y bantayan. Muna nga, in every Sunday, hulata yun ang deklarasyon sa alagad. Sino? Pag doon na kayo i-declare, ayaw gigpaluya, yes Lord, I receive it, I receive it. Amen. Dili kay, panili kay. Nambot lang, may tabo baka na. Dugan mo kadungog ana, may kay tabo. Kabalo mga igsoon sa 2 Kings
chapter 7, katubitong si Prophet Elijah, katuuntang patio na unta siya sa hari. Nag-abot ang hari o uban ang chief sa pulis ba to o sundalo? Mingon na yon ang kuan. Pag-abot kay patio naman si Prophet Elijah. Okay? Mingon na yon Prophet Elijah, mingon na yon ang si Prophet Elijah, ingon pa niya, sumad karon ang panaliton sa merkado perti ng baratuha. Muna ay deklarasyon, amen pa ba? Nakadungog pa ng chief, yun siya, bisan pag-ablihan ng bintana sa langit, dili mahitabo ang imong gisulti. Bingon ang hari, bingon ang propeta, makakita ka, pero dili ka katilaw. Amen pa ba? Kung doon ay deklarasyon, nga dili nimo dawaton, kakita ka lang, pero dili ka katilaw. Matingala ka lang, imong tapad, grabe na og harvest. Pero ikaw, famine paghapon imong kinabuhi. Why? Because every declaration the man of God in your life, ang Dios maoy mag-bless sa imong kinabuhi. Amen ba? Amen ba? Hallelujah! Praise the Lord! So, but ingon ang declaration, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time, praise the Lord. Okay, in verse 15, tanawa in verse 15. So she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. Now take note mga igsoon, wala na. Hurot na unta, mamatay na unta sila. But because this woman, widow woman, na-connect ni Prophet Elijah, nausab ang destiny sa iyang kinabuhi. Kabalo ba ka nga nung gidala ka sa Ginoo dire? Kabalo ka, wala? Pero dire na galing nag-amin. Dire na ko dapit. Okay? Nga nung gidala ka sa Ginoo dire, usbon sa Ginoo ang imong destiny. Hallelujah. Gikan ka sa wala, dalon ka sa Ginoo sa naa. Hallelujah. God bless you to be a blessing to other people. Mo na'y rason nga nung gidala ka sa Ginoo diri. Kay kung wala pa'y plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, sa kadaghan sa tao, di ba? Sa kadaghan sa tao sa imong silingan nga nung ikaw mo'y nadala diri. Sa kadaghan sa mga tao sa imong silingan gisultihan sa pulong nga nung ikaw may response, tungod kay naay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Usbon sa Dios ang imong destiny. Usbon sa Dios ang imong history. You need to connect the man and woman of God in this church. Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Now, yung pa dire, praise God. Dili na ko ni humanon kay ron invite ko otro. Kana kung magkauyon mo. Pag wala gani invitation, meaning to say, wagid mo kauyon. Hallelujah. Praise the Lord. Now in verse 16, tanaw in verse 16. Kisay ganahan ani. In verse 16, mao ni siya ang realization. Mao ni siya ang harvest. Ang tanom mingon harvest. Kabalo ka mga igsoon, ang tanom ninyong tinanom, gikan sa pagsugod nimong tanom hangtod karon, wala na kalimti sa Ginoo. And there is one day, pag magsugod na kag-harvest, tuloy-tuloy na ang harvest sa imong kinabuhi. I decree and declare, great harvest of blessing. Receive it! Ayaw, pagpanok ko sa taas imong kamot. Ang Proverbs 3:16, your right hand, sige nga sa right hand. Proverbs 3:16, long life. Left hand, riches and honor. When you raise your hand, mga igsoon, meaning to say, you need to declare long life, riches, and honor. And every declaration, you need to receive it. Hallelujah. Amen. Amen ba? Praise the Lord. Kisay gusto long life. Riches and honor. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Wala na? 5 minutes left. Sakto yun. Introduction pa lang ko, man of God. Humanaw na ako ni sa akong pagbalik.
Hallelujah. Praise the Lord. Now, dire ko mo end. Number 3, comprehend. Praise the Lord. In perceiving, and I believe nga this morning, ang Word of God nga gusto i-emphasize sa Ginoo sa to is all about connection. It is all about connection. Gidala ka sa Ginoo diri aron i-connect ka sa alagad sa Ginoo. And every promises of God to the man and woman of God, you need to be excited. One day, ma-realize na sa imong kinabuhi. Amen? And according to Jeremiah 3:15, walay usa nato diri karon nga nagpili sa alagad sa Ginoo. Na may mga panahon ka dili ka ganahan, kinahanglan ganahan ka. Kay wala kay choice. Kay dili ikaw may nagpili. God chose and select him or her to be a pastor in this church. And your breakthrough nakasalalay sa iyang kinabuhi.